Update muna tayo dyan sa Senado mga kabombo. Ano kaya? Ngayong araw kaya bilang huling araw ng sesyon, meron na nga ba na mabubuong sesyon at dadalo na kaya itong mga miyembro ng majority bloc sa mataas na kapulungan ng Kongreso? Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, no comment o walang reaksyon, opisyal na pahayag at direktang sagot si Senate President Alan Peter Cayetano sa naging panawagan ng Senate Minority Bloc na magbitiw na siya sa pwesto bilang leader ng Senado. Ginawa ng grupo ng minorya ang panawagan matapos na hindi muling matuloy ang sesyon kahapon sa magkasunod na 2 araw dahil sa hindi pagdalo ng lahat ng majority senators sa plenaryo sa pamumuno ni Cayetano. Alas 10:30 ng hapon na mag-Facebook Live si Cayetano para igiit na ang ginagawang hindi pagdalo ng majority bloc sa session ay isang parliamentary tool umano, katulad ng pag-walk out ng minority noong nakaraang linggo. Isang hakbang umano ito para matuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scam at hindi makuha ng minorya ang iba pang chairmanships ng mga komite. Isa rin umano itong hakbang upang ipaabot ng kanilang grupo ang pagnanais na magkaroon ng independent Senate matapos ang umunay panggigipit mula sa ehekutibo matapos ang pagkakaaresto kay Senator Jinggoy Estrada. Alas 4 naman ng hapon, kinumpirma ni Senate Secretary Jose Luis Montales na hindi muling papasok ang mga senador sa hanay ng mayorya. Kasunod nito, Bombo Dennis, humarap ang 11 miyembro ng minority sa media at dito na sinagawa ang panawagan na pagpapabitiw kay Cayetano sa kanyang pwesto. Dito rin pinabulaanan ng minorya ang mga aligasyon ng Senate President hinggil sa umunay pagharang sa Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa minority, walang katotohanan ang mga paratang at tanging gawa-gawa o katan-isip lamang umano ni Cayetano ang umunay pagtutol ng kanilang grupo na mabuksan at matuloy ang pagdinig ng komite. Wala rin umano silang hinaharang na kahit anumang pagdinig ng kahit anong komite. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senators Bam Aquino and Mig Zubiri. Figment of their imagination lang ang ginagawa nila. Wala naman kaming ginagawa hadlang sa proseso ng Senado at mga agenda ng Senado. Wala. Kaugnay niyan, Bombo Dennis, abuse of parliamentary rules rin umano ang ginagawa ng mayorya para kay Senator Risa Hontiveros. Dapat ay magkaroon umano ng tapang ang Senate President at mga majority senators na harapin ang kanilang mandato at pag-usapan nila ang kinakaharap na issue ng Senado sa plenaryo. Ito, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng payag ni Senator Risa Hontiveros. News po yan ang sinasabi niyang parliamentary rules ng Senado. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan din. Mabuti, binawi nila yung subcommittee. And the numbers will always speak for themselves. Habang ganito ang bilang namin, kami ang minority. Dapat siya rin, si Senate President at ang majority, maging matapang harapin ang mandato o kakulangan ng mandato ng buong Senado dito sa floor. Habang tinawag naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan na impunity ang mga kaganapan sa Senado sa pamumuno ni Cayetano. Ayon kay Pangilinan, hindi maituturing na pagtatanggol sa Senate independence ang mga hakbang na ginagawa ng kasalukuyang liderato dahil taliwas umano ang mga ito sa rules of the Senate. Dagdag pa niya, sunod-sunod umano ang mga paglabag sa mga patakaran ng Senado simula pa noong Mayo 11 nang magkaroon ng pagbabago sa liderato ng kapulungan. Narito't pakinggan naman natin ang mga bahagi ng payag ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Yung sinasabing Senate independence, ako'y naniniwala. This is actually, sa dami na nilalabag rules ng Senado, it's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay tutol dito dahil impunity ito, hindi ito Senate independence. Sa kabila ng mga kontrobersiya at issue, Bombo Dennis, na kinakaharap ng mataas na kapulungan, hindi pagkakasundo ng dalawang panig ng minorya at mayorya at ang hindi pagbubukas ng sesyon, ang tunay na aabala ay ang mga panukalang batas na dapat sana ay natatalakay at naipapasa na bilang bahagi ng trabaho ng mga mambabatas. Dahil sa magkasunod na hindi pagbubukas ng sesyon, ilan sa mga panukala para sa agrikultura, para sa mga magsasaka at mangingisda, citizenships ng mga atletang naisipresenta ang Pilipinas sa sports, 2 health bills,
Magna Carta of Barangay Health Workers at anti-hospital detention bills ang hindi umusad. Sa ngayon, iisa ang malaking katanungan. Paano ito masusolusyonan at kailan may babalik ng mga senador sa normal ang Senado upang maibalik o upang makuhang muli ang tiwala ng publiko. At yan ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.